Magandang araw sa inyo. Nais ko lang sana ibahagi ang naging karanasan ko kung paano ko nakilala ang Panginoon. Ako nga pala si Mary, 31 years old, nakatira sa isang village sa Bacoor, Cavite. Marangya at maayos ang buhay naming pamilya. Maraming pera, may sasakyan, may malaking bahay, at higit sa lahat ay mayroon din kaming malaking negosyo na pagmamayari ko. Meron akong anak na ang pangalan ay Stacy. Siya ay 7 taong gulang pa lang. Habang isang araw ay mayroong isang babae na dumaan sa aming bahay. Nakapormal, may dalang Biblia, in short, religyosa. Di ko alam kung anong reliyon niya, pero ayun na nga, lumapit siya sa anak ko upang turuan ng Biblia. Mga ilang minuto pa lang ang nakalipas, at nang marinig ko na ang babae na iniyaya niya ang anak ko para sumama sa simbahan, ay agad ko itong pinuntahan at pinigilan na huwag isama ang anak ko. Nagalit din ako sa babae dahil gustong sumama sa kanya ng anak ko. At pagkatapos noon ay umalis na ang babae hanggang lumipas ang isang linggo. Hindi ko lubos nakalain na ganito ang mangyayari sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Oh, hello. Nasaan na kayo? Kamusta yung visitation nyo? Ha? Taga, hindi kita marinig. Ha? Ay, taga, ano kanina? Anong ginagawa mo? Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako ng matandang tao. Vamos. Saan na yung bata na yun? Ate, may nakita ka bang bata maliit? Tumakbo? Dito kasi pumunta yun eh. Sige. Dito. Ate, pwede magtanong? May bata kasi na hinahanap ako. Dito tumakbo. Eh, Kapula? oo, bata. Ay, Dito siya nakita ko taas. tumakbo doon. Oo. Sigurado ka? Oo. Kasi parang ang bilis Bilis naman. nga eh. Oo, tumakbo doon. Sigurado ka? Oo. Kasi parang ano eh. Sige, salamat po ah. Saan pumunta yun? Hello. Kaanda na ba ba yung lalaki yun? Wala po. Uy! Wala lang. Ate, totoo. Bihira. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, hindi mo ba ba Wala nakita? ako eh. Nandun na, tumakbo. Eh, sino yung kausap ko dyan? Walang kinakausap. Nakita kita, may kausap ka dyan, oh. Wala akong kinakausap. Huwag kang magbinta. Kita-kita ako, wag kang ano. Ako, wag mo akong niloloko ah. Kita-kita kita, may kausap ka dyan, oh. Kausap ka. Nakita ka lang na, spirito. Siguraduhin mo lang, wag kang tatawa sa akin kasi pwede kitang kasuhan dyan. Wala akong paki. Anak ko yun, yung bata na yun. Kaya huwag mong itago pa. Rereklamo kita. Oo, nakita ko nun doon. Wala akong pakiat mo. Reklamo ka. Sige, sige. Basta pagka ano ha, pwede kitang reklamo sa ginagawa mo. Wala akong Sige. paki. Hanapin ko paki ko sa Mars.
Napakalupit na yung tumagtango ah. Pag nakita ka natin ng buhay, rin sa akin. Ate, teka lang. May nakita ba kayong patang ganito kalaki? Ano ko kasi yun? Ilang araw ko nang hinahanap. Bira, labit magtago. Kasi nakita ko may babaeng inal na malita, yun na lang. Saan niyo siya dito? Ah, sige. Salamat. May tao ba dyan? Buksan niya to! Buksan mo to! May tao ba dyan? Huwag ka nalabas ako, naglalabas. Ito ako napakalimutan. May tao ba dyan? May naririnig ako. Ano ba yun? Ikaw yung babae ah. Nasaan yung bata? Labas mo na kasi yung bata. Wala nga sa akin yung bata. May kausap ka sa loob. Nanay ko yun. Teka lang muna. Kinakausap ka pa, di ba? Nasaan yung bata? Magsabi ka na ng totoo. Wala nga sa akin yung bata. Ba't ko naman kukunin yung bata hindi ko kilala? Ako, duda ako sa'yo eh. Kasi nung masalubong kita, nakita kita, may kausap ka doon. Sabi mo wala. Tapos ngayon, may kausap ka doon. Rinig na rinig ko. Discord na naman ako. Ito yung Ate, teka lang. Nag-uusap pa kami nito. problema ba? Nag-uusap kami. Baka pwedeng mamaya na kayo makisali. Orderin mo muna siya. Pagawin mo. Wala ako dun eh. Duda talaga ako dito sa babae. Ikaw? Sino ka? Hello po, police! Meron Uy! po nagaganap na kidnapan! Hindi sa Ate, teka lang. Kinakausap pa kita. Sige po! Nasaan yung bata? Dito sir, ngayon nga kami nagkita. Kaibigan kita, di ba? Di mo alam. Ate, Ah, ikaw si ano? Oo, tama. Okay na ikaw. Yung tagal na natin hindi magkakilala. Ay, magkakita ha? Natusan. Natusan na pa ako ah. Okay, isa pa. Grabe ang Umalis ka na. Teka lang. Kinakausap ko to. Sige, mamaya na tayo tapos. Ano na kasi labas mo na yung bata? Kahit tingnan mo pa dyan, wala nga. Saan mo ba kasi nilagay? Wala sa akin. Pag ito nandito sa baga, sinasabi ko lang sa'yo. Duda ko, baka dito siya nagtago eh. Puro gamit na. Pero hindi pwede mangyari to. Pausap ko siya kanina sa CR. Baka nababaliw ka lang. Nababaliw. Boses ng bata nandun. Wala akong dinadalang bata. Meron hindi. Imposible gamit ang laman ito. Siyempre, aalis ako. Malamang ikaw dalhin ko, no? Titignan ko muna. Grabe yung mana. Boss, di ka nagpo-boss ah. Ang duty pa ako, may huli lang pa ako rito. Wait lang, boss, wait lang, boss. Wala dito. Posible naman makakit dito sa taas yun. Nandito lang. Dito yata yun. Grabe talaga yung bata niya. Wala dito. Teka lang, anong atraso ko sa'yo? Wala. Teka lang. Bakit ba't mo huliin? Arstado na. Bakit? Anong ginawa ko? Arstado ka. Tara, dito sa Bakit nga anong ginawa ko? Basta, sumama ka na sa presinto. Huwag ka na magtanong. Ay, meron eh, no? Ay, meron eh, no? Kali, kanina pa kita yung nakahanap eh. Bakit?
Ma'am, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Sa Panginoon po kayong magpasalamat. Inamin lang po. Opo, nung may na pong Biblia, na in-invite ko po sila tsaka tinuruan. Hindi, kayo nga rin po yung nagtaboy sa akin para dalhin sila sa simbahan. Pero okay lang po ma'am, magpasalamat na lang po kayo sa Panginoon na naligtas mo siya. Ginamit lang po talaga ako. Kaya huwag niyo po hayaan yung mga anak niyo kasi hindi niyo po yan pagmamayari. Para rin po yan sa Panginoon. Kaya paggamit niyo po yung anak niyo. Gusto niyo po sumama sa simbahan kayo, bukas po. Oh, sige. Dahil sa pangyayari ngayon, na hindi ko lubos akalain, napagtanto ko na tama pala ang babae na dito sa mundo ay wala tayong pagmamayari na kahit anong mga bagay. Buhay, sasakyan, pamilya, higit sa lahat ay ang ating mga anak. Dahil lahat ng mayroon tayo dito sa mundo ay hirap lamang natin ito sa Panginoon. Ano mga bagay ang meron tayo ay dapat natin ito ipagamit sa gawain ng Panginoon. Huwag natin isipin na tayo ang nagmamayari ng lahat ng meron tayo. Katulad ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At doon lamang natatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.